Magandang araw mga ka-MC. Sa panahon ngayon, isa na sa pangunahing libangan ng maraming Pilipino ang panonood ng mga vlog. Mula sa comedy, lifestyle, challenges, travel, hanggang sa simpleng kwentuhan. Milyon-milyon tao ang araw-araw na tumatangkilik sa kanilang paboritong content creators. Dahil dito, naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay ang mga vloggers na nagbibigay ng saya, inspirasyon at aliw sa kanilang mga manonood. Ngunit kasabay ng kasikatan ay ang mas matinding pagsusuri mula sa publiko. Habang dumarami ang kanilang followers, mas lumalaki rin ang posibilidad na masangkot sila sa iba't ibang kontrobersya. Ang ilan ay nasangkot sa mga legal na usapin. Ang iba naman ay naging sentro ng matitinding online backlash dahil sa kanilang mga pahayag o kilos. Kaya sa video na ito, alamin natin ang 10 pinaka-controversial na vloggers sa Pilipinas at ang mga isyong nagpagulo sa kanilang mga pangalan. Number 10, Bea Bores. Isa si Bea Bores sa mga kilalang lifestyle at beauty influencers sa Pilipinas. Madalas niyang ipinapakita sa social media ang kanyang mga travel, branded items at marangyang pamumuhay, kaya mabilis siya nakakuha ng milyon-milyong followers. Bahagi rin siya ng circle ng mga sikat na young influencers sa bansa. Naging controversial siya noong 2025 matapos mag-viral ang kanyang pahayag tungkol sa mana o inheritance. Nang tanungin kung paano niya napapanatili ang kanyang lifestyle kahit wala na ang kanyang mga magulang, sinabi niyang tila normal lamang sa Pilipinas ang magkaroon ng mana. Maraming netizens ang bumatikos sa kanya at nagsabing hindi nito naiintindihan ang realidad ng karamihan sa mga Pilipino na walang natatanggap na malaking mana mula sa kanilang pamilya. Dahil dito, tinawag siyang out of touch at simbolo ng social privilege. Sa kabila ng kontrobersya, nananatili siyang aktibo sa social media at patuloy na nakakakuha ng endorsements mula sa iba't ibang brands. Tinatayang kumikita siya ng humigit kumulang 200,000 pesos hanggang 800,000 pesos kada buwan mula sa sponsorship, collaborations at online promotions. Number 9, Mimia. Naging isa si Mimia sa pinakamalalaking internet personalities sa Pilipinas. Nakilala siya dahil sa kanyang comedy videos, fashion content at inspirasyonal na kwento ng tagumpay. Dahil dito, naging paborito rin siya ng maraming brands at advertisers. Noong 2025, naging sentro siya ng kontrobersiya matapos sabihin sa isang video na hindi dapat makipag-date sa taong walang pera. Bagamat may ilan sa nagsabing praktikal lamang ang kanyang pananaw, marami ang bumatikos at nagsabing tila minamaliit nito ang mga ordinaryong Pilipinong nagsisikap sa buhay. Naging mainit na usapin online ang kanyang pahayag at nagdulot ng debate tungkol sa pera at pag-ibig. Sa kabila ng issue, nananatili siyang isa sa pinakamalalaking influencer sa bansa at tinatayang kumikita siya ng 500,000 pesos hanggang 2 million pesos kada buwan mula sa YouTube, endorsements, events at brand partnerships. Number 8, Kong TV at V. Cortez. Sina Kong TV at V. Cortez ay kabilang sa pinakasikat na content creator couples sa Pilipinas. Bilang mga pangunahing muka ng Team Payaman, nakilala sila sa kanilang comedy videos, family content, negosyo, at relatable na personalidad. Dahil dito, nakabuo sila ng isa sa pinakamalaking online communities sa bansa. Bagamat mas kilala sila sa positibong imahe, nadawit din ang kanilang pangalan sa ilang kontrobersya kaugnay ng mga iniendorso nilang investment at online gaming platforms. Bagamat walang napatunayang direktang pagkakasangkot sa anumang scam at mariin nilang itinatanggi ang mga aligasyon, naging usapin ito tungkol sa responsibilidad ng influencers sa mga produktong kanilang pinopromote. Sa usapin ng kita, kabilang sila sa pinakamayayamang vloggers sa Pilipinas. Tinatayang umaabot sa milyon-milyong piso kada buwan ang kanilang kinikita mula sa YouTube revenue, sponsorships, negosyo, merchandise, at iba't ibang brand collaborations. Number 7, Buknoy Glamour.
Sumikat si Buknoy Gamur bilang batang content creator na gumagawa ng comedy at lifestyle video sa social media. Dahil sa kanyang personalidad at viral content, mabilis siya nakakuha ng malaking audience at naging isa sa mga kilalang influencers ng kanyang henerasyon. Ngunit ilang beses siyang nasangkot sa kontrobersya dahil sa kanyang mga pahayag. Isa sa pinakatumatak ay nang sabihan niyang walang mararating ang mga tricycle driver kung hindi sila mag-aaral. Noong pandemya naman, binatikos siya matapos magbigay ng pahayag na tila minamaliit ang mga panganib ng COVID-19. Nadagdagan pa ito ng mga online feuds at paratang laban sa ibang influencers at celebrities. Sa kabila ng mga issue, patuloy pa rin siyang gumagawa ng content online. Tinatayang nasa 100,000 hanggang 500,000 kada buwan ang kanyang kita mula sa live streams, endorsements at social media content. Number 6, Wamos Cruz. Isa si Wamos Cruz sa pinakamalalaking TikTok at Facebook personalities sa Pilipinas. Kasama ang kanyang partner na si Antoinette Gale, sumikat siya sa paggawa ng comedy videos, pranks, family content at dance clips na milyon-milyon ang nanonood. Naging controversial siya dahil sa naging simula ng kanyang relasyon kay Antoinette Gale. Noong una itong lumabas sa publiko, naging malaking usapin ang kanilang age gap dahil menor de edad pa umano si Antoinette noon. Umabot pa ang issue sa programang Raffy Tulfo in Action at naging sentro ng debate tungkol sa age differences at personalidad ng mga public figures. Hanggang ngayon, patuloy pa ring binabalikan ng mga netizens ang naturang issue. Sa kabila ng kontrobersya, nananatili siyang isa sa pinakamalalaking digital creators sa bansa. Dahil sa kanyang napakalaking following sa iba't ibang platform, tinatayang kumikita siya ng 500,000 hanggang mahigit 2 million pesos kada buwan mula sa ads, sponsorships, livestream gifts, at brand endorsements. Number 5, Rendon Labrador. Isa si Rendon Labrador sa pinakakilalang motivational at fitness content creators sa Pilipinas. Nakilala siya dahil sa kanyang diretsahan, agresibo at madalas ay mapanghamong estilo ng pagbibigay ng payo tungkol sa negosyo, fitness at tagumpay sa buhay. Dahil dito, mabilis siya nagkaroon ng malaking audience at milyon-milyong followers sa iba't ibang social media platforms. Ngunit kasabay ng kanyang pagsikat ay ang sunod-sunod na kontrobersya. Maraming netizens ang bumatikos sa kanyang paraan ng pagsasalita na madalas umanong mapanlait, mapangmata at nakakainsulto sa ibang tao. Ilang beses din siya nakasagutan ng mga celebrities, athletes at kapwa influencers. Noong 2023, naging malaking balita nang mawala ang kanyang Facebook page at TikTok account matapos ang sunod-sunod na mass reports at alegasyong paglabag sa community guidelines kaugnay ng bullying at harassment. Sa kabila nito, nananatili siyang kilalang personalidad online. Bukod sa social media, kumikita rin siya mula sa kanyang mga negosyo, sponsorships, speaking engagements at brand partnerships. Tinatayang umaabot sa 500,000 hanggang 2 million pesos kada buwan ang kanyang kabuuang kita depende sa kanyang online activities at negosyo. Number 4, Tony Fowler. Si Tony Fowler ay isa sa mga pinakasikat at pinaka-controversial na vloggers sa bansa. Bilang leader ng Toro family, nakilala siya sa paggawa ng family vlogs, reality-style content, music videos, at pagbabahagi ng kanyang personal na buhay sa publiko. Dahil sa kanyang pagiging prangka at walang preno sa pagsasalita, mabilis siyang naging isa sa mga pinag-uusapang personalidad sa social media. Ang kanyang pangalan ay paulit-ulit na nasasangkot sa kontrobersya dahil sa mga isyong may kinalaman sa relasyon, away pamilya, hiwalayan, at mga content na may sexual na tema. Ilan sa kanyang music videos ay umani ng reklamo at batikos mula sa publiko dahil ito sa mga eksenang tinuturing na masyadong sensitibo para sa mga kabataang manonood. Maging si Tony mismo ay umamin sa ilang panayam na ang kontrobersya ay bahagi ng kanyang content strategy dahil ito ang nagdudulot ng malaking atensyon at views.
Dahil sa kanyang napakalaking following sa Facebook, YouTube at iba pang platforms, tinatayang kumikita siya ng 1 million pesos hanggang 5 million pesos kada buwan mula sa advertisements, endorsements, music releases, negosyo at sponsorship deals. Number 3, Sian Gaza. Bago pa man siya naging social media personality, nakilala na si Sian Gaza dahil sa kanyang controversial na billboard proposal para kay actress na si Erich Gonzalez noong 2017. Mula noon, lalo siyang sumikat bilang online commentator, lifestyle influencer, at tinuguri ang pambansang marites dahil sa kanyang mga showbiz blind items at celebrity exposés. Ngunit ang kanyang pangalan ay matagal na nakadikit sa iba't ibang legal na issue. Noong 2018, nahatulan siya sa kasong may kaugnay sa anti-bouncing checks law at ilang investment-related complaints. Dahil dito, naging usap-usapan ang kanyang pag-alis sa Pilipinas at pananatili sa ibang bansa habang patuloy na gumagawa ng content online. Sa kabila ng mga kaso, patuloy siyang naging isa sa pinakasinusubaybayang personalidad sa social media. Sa kasalukuyan, tinatayang kumikita siya ng daan-daang libo hanggang ilang milyong piso kada buwan mula sa advertising, affiliate marketing, cryptocurrency ventures, social media monetization at iba't ibang online businesses na kanyang pinopromote. Number 2, Francis Leo Marcos. Noong kasagsagan ng pandemya noong 2020, isa si Francis Leo Marcos sa pinakamabilis sumikat na internet personality sa Pilipinas. Nakilala siya sa kanyang mga video kung saan nagbibigay siya ng tulong sa mga mahihirap habang hinahamon ang mga mayayaman na magbahagi rin ng kanilang kayamanan. Dahil dito, marami ang tumuring sa kanya bilang simbolo ng pagtulong sa kapwa. Ngunit hindi nagtagal ay nagsimulang lumabas ang iba't ibang kontrobersya tungkol sa kanyang pagkatao at mga ipinapakitang ari-arian. Nadiskubre ng mga otoridad na ang kanyang tunay na pangalan ay Norman Mangusin at hindi siya konektado sa pamilya Marcos. Kalaunan ay naharap siya sa iba't ibang legal na kaso, kabilang ang paglabag sa optometry law at iba pa mga seryosong usapin. Ang kanyang pagbagsak ay naging isa sa pinakamalalaking social media scandals sa bansa. Bago siya naaresto, tinatayang kumikita siya ng milyon-milyong piso mula sa donations, negosyo, sponsorships at social media influence. Ngunit dahil sa kanyang mga legal na problema, malaki ang naging epekto nito sa kanyang online career at pampublikong imahe. Number 1, Sergey Bin. Sa lahat ng vloggers sa listahang ito, si Sergey Bin o Gavin Kapinpin ang isa sa pinakabagong personalidad na nakaranas ng matinding online backlash. Bilang bahagi ng Kapinpin Brothers, nakilala siya sa comedy skits, challenges, family pranks at mga viral content na nakakaaliw sa milyon-milyong Pilipino. Dahil sa kanyang kasikatan, mabilis siya naging isa sa pinakamalalaking social media creators sa bansa. Ngunit naging sentro siya ng kontrobersya matapos mag-viral ang isang screen recording mula sa kanyang TikTok Live kung saan ipinakita niyang hinalikan sa screen ang larawan ni Mika Lim ng Bini. Maraming netizens at fans ng grupo ang nakakita rito bilang hindi naaangkop at kawalan ng respeto sa babae. Agad itong nagdulot ng matinding pagbabatikos, boycott calls at cancel culture campaign laban sa kanya. Nadagdagan pa ito ng mga dating reklamo tungkol sa ilan nilang prank videos na umano'y sobrang pisikal at maaaring makaimpluwensya ng hindi maganda sa mga kabataan. Sa kabila ng kontrobersiya, nananatili siyang isa sa pinakamalalaking creator sa social media. Tinatayang kumikita siya ng 1 million pesos hanggang 5 million pesos kada buwan mula sa Facebook monetization, YouTube revenue, brand endorsements, live streams at sponsorships. Ang kanyang kaso ay nagpapakita kung gaano kabilis mabuo at masira ang reputasyon ng isang influencer sa panahon ng social media. Sa kabila ng kanilang mga kontrobersya, hindi maikakaila na malaki ang naging impluwensya ng mga vloggers na ito sa mundo ng social media sa Pilipinas. Ang ilan ay nagpatuloy sa kanilang karera matapos harapin ang mga batikos, habang ang iba naman ay patuloy na sinusubukang maibalik ang tiwala ng publiko. Isang bagay ang malinaw,
Sa panahon ng internet, isang viral na video o pahayag lamang ang maaaring magpabago ng takbo ng kanilang reputasyon. At kayo naman mga ka-MC, ano ang masasabi nyo sa listahang ito? Sino sa tingin nyo ang may pinakamalaking kontrobersya? Mayroon pa bang ibang vlogger na sa tingin nyo ay dapat na isama sa listahang ito? Ibahagi nyo naman ang inyong opinion sa comment section. Huwag nyo rin kalimutan mag-like, i-share ang video at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating mga video. Maraming salamat mga ka-MC Daily. Hanggang sa muli, see ya!